Magandang araw mga tol. Ito na, magluluto na ako ng sinigang na pata. Hinahanda ko na yung karne, yung pina-slice ko kanina dun sa bilihan. Hinugasan ko yan ng 3 hugas, tapos kinukuskus ko yung mga paa niya para siguradong walang mga libag-libag. Pag malinaw na ang kanyang sabaw, pwede na yan, naka 3 hugas na yan eh. Tapos ilalagay sa strainer para tumulo ang kanyang katas. Tapos niyan, ihahanda ko ng mga gulay. Ayan ang aking mga ihahanda. Kalumismis, sitaw at saka kangkong. At lalagyan ko rin yan ng gabi. Binabalatan ko na dyan ang gabi. Masarap yung ihalo sa sinigang kasi yan ang magpapalapot na sabaw. Tapos yung isang pirasong gabi, mga 8 gayat lang siya. Para hindi masyadong maliliit. Mahigit 2 kilo nga pala mga tol yung nabili kong pata. Kasi dinagdagan ko pa siya ng 2 binti para siguradong makapag-2 ulam namin hanggang mamayang gabi. Sunod ko ng sibuyas, in-slice ko na rin. Tapos yung kamatis, pinag-apat ko lang. At yan naman ay matutunaw lang yan mamaya. At ang bawang ay aking dinidikdik na. At gagayatin na rin. Pinakita ko ang pagre-ready ko ngayon ng mga ingredients ko. Tapos susunod na yung sigarilyas, kung tawagin sa amin sa Mindoro ay kalumismis. Ayan. Gayatin lang siya na medyo mahaba-haba. Tapos ang sitaw. Kayatin lang din siya ng pahaba. At ngayon ang kangkong. Ihiwalay ko dyan yung mismong dahon. Kasi yan hindi sabay maluluto. Mas maunang lumambot ang dahon kaya ihuhuli ko yan. Yung mga tangkay na yan, isasabay ko yan sa sitaw. Saka sa sigarilyas. Ayan, umpisa na natin pagluluto mga tol. Ayan na, ready na ang aking mga gagamitin. Nagsalang na rin ako ng pressure cooker. Tapos nilagyan na ng mantika. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin ng bawang. Haluin lang ng konti. Tapos isunod na natin ang sibuyas. Kunting gisa-gisa lang sa sibuyas. At may isusunod na natin ang ating kamatis. Pag nalagay natin ang kamatis, ihulog na rin natin kagad ang ating in-slice na pata. At yan ay ating iintayin ng kumatas. Tatakloban natin yan ng mga 10 minutes. Pero bago takloban, lagyan muna natin ng asin at saka paminta. Tapos haluin lang na maayos para mag-mix ang kanyang lasa. At yan ay ating tatakloban na. After 10 minutes na may taklob, yan na siya mga tol. Naiga na yung unang niyang katas. Bubusan natin siya ng 2 basong tubig. Ang pauna niya sabaw. At tatakloban na natin ang ating pressure cooker. At iintayin natin yan na sumirit. Mula pagsirit niya, mag-iintay tayo ng 15 minutes. After 15 minutes yung mga tol, yan na siya. Sigurado malambot ng ating pata. Buhusan natin siya ng 4 na basong tubig pa para sumakto na sa dami ng sabaw. Tapos ilagay na natin ang ating gabi kasabayan sa pagkulo. Kasi kumukulo na, ihulog na natin ang sitaw at ang sigarilyas, pati ang tangkay ng kangkong, saka ang siling pansigang. Tapos siya, nahaluin lang natin siya at ibuhos na ang nor sinigang sa sampalok. Bali 2 ang nilagay ko dyan at saka isang nor pork cubes. I-mix lang natin yan. Tapos takluban lang ng mga ilang minuto. Ayan na mga tol. Kita nyo malambot na ang gulay. At ilalagay na natin ang dahon ng kangkong. After nyan, pwede na natin siyang timplahan. Ang patis na panimpla at saka ang betchin. O mga tol, malapit na maluto ang ating sinigang na pata. Ilang halo na lang yan at siguradong luto na ang ating masarap at mainit na pangulam sa tanghalian. Siguradong masarap na naman ang kainan namin nitong mag-anak kasi kompleto kami ngayon. Lahat kami walang pasok. Ayan, luto na mga tol. Sinasandok na. Nakita nyo naman mukhang malambot at masarap ang ating sinigang na pata. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. Mga tol, bali 500 pesos pala nagastos ko dito sa sinigang na pata na to. For 25 yung pata at saka 75 yung mga samya. Abot na to hanggang mamayang gabi. Marami pong salamat sa panonood mga tol. Ingat tayo palagi. Please subscribe Pads TV.